Nung isang araw ho, may pinost yung kaibigan kong pari sa Facebook page niya. Ang sabi niya, ang korupsyon ay hindi lang pagnanakaw ng pera. Higit sa lahat, ito ay pagnanakaw ng kinabukasan at pag-asa. Ang korupsyon ay hindi lang pagnanakaw ng pera. Higit sa lahat, ito ay pagnanakaw ng kinabukasan at pag-asa. Nung binabasa ko ho yung pinost niya na yon, hindi ko ho maiwasan na maiyak. Dahil sa loob-loob ko, tanong ko sa sarili ko, may konsensya pa kaya yung mga taong nagnanakaw ng bilyon-bilyon habang yung nakararami nalulubog sa baha? May hangganan pa ba yung kanilang kagahamanan? May awa pa ba silang nararamdaman dun sa mga napeperwisyo nung kanilang kasakiman? Kaya ang bulong ko din sa Diyos sa mga dasal ko, kaawaan nawa kayo ng Diyos. Kung wala na silang awa sa kanilang kapwa Pilipino, kaawaan nawa sila ng Diyos. Kung di na sila binabagabag ng kanilang konsensya, kaawaan nawa sila ng Diyos. Kung hindi sila natatakot sa hatol ng Diyos, kaawaan nawa sila ng Diyos. Ngunit habang binabasa ko yung mga pagbasa natin ngayong linggong ito, kahit papano, nabibigyan tayo ng pag-asa. Dahil sa kabila ng mukha ng kawalan ng pag-asa, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng mukha ng pag-asa. Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Binibigyan pa rin niya tayo ng lakas. Doon po sa unang pagbasa, narinig ho natin na kahit nung unang panahon, talamak na ho ang pandaraya. Aayusin ang timbangan, dadayain ang mga panukat para malapastanganan ang mga mahihina, para malamangan yung mga maliliit, para makaabuso yung mga nasa kapangyarihan. Pero ano ho yung sabi ng propeta? Sabi ng Diyos dun sa propeta, hindi makakalimutan ng Diyos yung kanilang mga ginagawa. Never will I forget a thing they have done. Kaya, ano po yung unang panawagan para sa atin? Managhoy ho tayo sa Diyos. Humagulgol tayo kung kinakailangan. Managhoy tayo sa Diyos at sabihin natin sa Kanya, Diyos ko, tulungan niyo kami. Bakit? Dahil ito'y tanda na lahat tayo apektado. Lahat tayo naaabuso. Dahil ito'y tanda na tayo umaasa sa tulong ng Diyos. Dahil ito'y tanda na tayo umaasa sa Diyos ng tunay na pagbabago. Dahil kung hindi ho tayo mananaghoy, kung hindi ho tayo tatangis, kung hindi tayo hahagulgul sa Diyos, kung hindi tayo iiyak sa harap ng Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa lipunan, ano lang ho yung gagawin natin? Ano lang yung mararamdaman natin? Sasabihin lang natin, ganyan naman dati pa. Wala namang nagbabago. Paulit-ulit lang. Kanina sa likod ho, nag-uusap kaming mga pari. 10, 11 years ago, may nagmarcha din 1,000,000 tao dun sa Luneta. Halos pareho din ng pangyayari. Paulit-ulit lang. Nandyan na yan.
parang wala naman tayong magagawa. Kapag ganyan ho yung naging kamalayan natin, kapag ganyan yung naging kaisipan natin, hinayaan na ho natin na manakaw kahit yung pag-asa natin. Managhoy tayo sa Diyos. Umiyak tayo sa harap ng Diyos. Humagulgol tayo sa Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, hindi niya kakalimutan ang maling ginagawa sa atin. Pero hindi lang ho tayo natitigil sa pag-iyak. Hindi lang ho tayo natitigil sa mga panaghoy. May paalaala din ho si San Pablo sa atin sa ikalawang pagbasa. Sabi niya, I ask that supplications, prayers, petitions, and thanksgivings be offered for everyone, for kings, and for all in authority. Malinaw na malinaw, ipagdasal ang bawat isa, ang lahat ng namumuno at ang lahat ng nasa kapangyarihan. Natatangi ho ang linggong ito dahil sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami ho ang magtitipon para ipahayag yung kanilang saloobin sa mga nangyayari sa bansa natin. Pero bago ang lahat ng yan, sana maalaala natin yung kapangyarihan ng panalangin. At habang pinagdadasal din natin yung mga pinuno natin, sana balikan din natin yung ating mga sinusulat sa balota nung mga panahon ng eleksyon. Nagdasal din ba tayo bago bumoto? Nanalangin din ba tayo? Pinagdasal din ba natin yung ating mga balota? Nung bumoboto ba tayo, pinakinggan ba natin yung tinig ng Diyos o yung tinig ng bulsa natin kasi nabili na yung boto natin? Dahil kung tutuusin, tayo rin naman yung naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Kung ngayon pa lang ho natin pinagdadasal yung mga pinuno natin, medyo huli na ang lahat. Dahil sa umpisa pa lang, nasa atin na yung kapangyarihan kung sino yung pipiliin natin na mamumuno sa atin. Kaya sana, sa pagdarasal natin para sa ating mga pinuno, pagdasal din natin yung ating mga puso nang matuto na tayo na pumili ng mga nararapat na mamuno. Sabi ho sa ating ebanghelyo ngayon, the person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. Kung mapagkakatiwalaan ka sa mga maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka rin sa mga malalaking bagay. At ganun din, no? Kung mandaraya ka kahit sa mga maliliit na bagay, mandaraya ka rin sa malalaking bagay. Corruption in billions does not happen overnight. It begins in very, very small matters. Yung mga pagnanakaw ho ng malalaking halaga, hindi lang ho basta biglang nangyayari yan. Nagsisimula din yan sa mga pagkupit-kupit ng barya, pagkupit-kupit ng mga maliliit, hindi pagsosori ng mga sukli, sa pagbulsa natin sa mga hindi atin. And if we are angry with big corruptions that we see in our society, do we also get angry with the small corruptions in our families and in our communities? Dahil kung hinahayaan lang ho natin yung mga maliliit na pagkupit at pagsisinungaling dun sa mga tahanan natin at sa mga pamayanan natin, hindi rin ho malayang mangyayari na hahayaan lang din natin yung mga malalaking pandarambong at kasinungalingan na naririnig at nakikita natin. Ito rin po yung hamon sa atin ni Jesus.
Kung galit tayo sa mga nakikita nating mali sa lipunan, ituwid din natin yung ating mga tahanan. Dahil kung tuwid ang pamumuhay ng ating mga tahanan, magiging tuwid din ang pamumuhay ng ating lipunan. Tatlong paalaala po para sa atin ngayong linggong ito. Managhoy tayo sa Diyos. Managhoy tayo sa kalapastangangang ginagawa sa atin. Dahil kapag nanaghoy tayo sa Diyos, ibig sabihin, hindi tayo manhid at kinakailangan natin ang lakas ng Diyos. Managhoy tayo sa Diyos dahil ang pangako ng Diyos sa atin, hindi niya kakalimutan ang kalapastanganang ginagawa sa atin. Magdasal. Magdasal para sa bawat isa. Magdasal para sa ating mga namumuno. At sa ating pagdarasal, alalahanin din natin yung mga pinipili natin. Nang sa gayon, hindi masasayang yung ating mga dasal dahil mas nalalaman na natin kung paano pipiliin yung tinig ng Diyos. At sa panghuli, mamuhay ng matuwid. Madaling magturo ng pagkakamali ng iba. Pero yung pagtutuwid ng sarili nating pamumuhay, yung pinakamahirap yakapin. Ngunit kung kaya nating tuwirin yung sarili nating pamumuhay, asahan natin, tutuwid din yung sarili nating lipunan. Managhoy. Managhoy tayo sa Diyos. Magdasal. Magdasal para sa bawat isa. Magdasal para sa ating mga pinuno. At panghuli, mamuhay ng matuwid. Dahil ito yung mga magiging susi natin upang hindi tuluyang manakaw yung natitirang pag-asa sa atin.